Sa mga katik vloggers, mga supporters, bago sa kaluma, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, balik tayo dito sa IRS 2092S based Class D amplifier. Okay? Ang magiging topic natin ngayon ay kinukuha natin doon sa mga lumang content natin. Siguro mahigit isang taon na meron tayong 3 or 4, pero magkakaiba po ng topic yon. Doon po natin kinukuha yung mga madalas na tinatanong ng mga viewers natin doon sa comment section. Apat, apat na katanungan yung madalas ni tinatanong. Yun po yung sasagutin natin ngayon. Yun po yung magiging topic natin ngayon itong araw na to, itong content na to. Una, dito sa kanyang input section, kung ano ba raw yung tamang pagkabit sa input dito. Okay? Siyempre naman, yung mga veterano na, hindi na sila magtatanong kasi mga basic lang naman to eh. Siguro mga nagtatanong, ito yung mga bagong DIY lang, yung hindi pa ganong kabisado yung mga ganito. O yung mga nagbabalak pa lang bumili ng mga ganitong klase. So dito sa input niya, ito yung pin number 1, number 2, number 3. So yung pin number 1 tsaka number 3, magkakapareho lang po yan. Okay? Magkakasama, magkakadugtong. Tapos yung pin number 2 naman, yun po yung pinaka-ground. Ngayon sa pagkakabit, pwede kang magkabit sa pin number 1 or sa pin number 3. Wala pong problema yan. Yung circuit po natin ay pure mono. Okay? Mono yung input. Mono lang din yung pinaka-amplifier niya. Taliwas doon sa sinasabi isang engineer nagko-comment doon na itong circuit na to ay hindi raw gagana kapag hindi balance signal yung kinakabit sa input. Okay, hindi ko alam kung saan niya nakuha yung informasyon na yon o saan siya nakakuha sarili niyang idea. Kasi katulad ko lang nanonood din ako sa mga kapwa technician, mga kapwa tech vloggers. Bago ako magkomento, tinitingnan ko muna yung title ng content. Pinapanood ko yung video at pinapakinggan ko ng maayos yung sinasabi. Kasi napakahirap po magkomento ni hindi mo muna pinapakinggan, hindi mo pinapanood, at isa pa, wala kang ganung item. Wala kang ganung item. So, ibig sabihin, kung wala kang ganung item, pwedeng hindi mo kabisado yung circuit, hindi mo alam. Tapos magko-comment ka, yun mahirap yun. Medyo mapapahiya po tayo doon. Okay? May ano lang naman, minsan hindi naman na naiiwasan yung magkakamali. Lahat naman nagkakamali. Pero yung mga ganun kasi na medyo ewan ko lang sa iba. Pero sa akin, hindi po yun yung ginagawa ko kapag nagko-comment ako sa isang video. Okay, tapos na yung nauna natin. So, pangalawang tanong ay kung ano ba talaga yung tamang supply dito. Kung ilang voltahe at ilang amperahe. Katulad na lang ng mga namimili online kasi medyo marami ding namimili na hindi nila nagamit. Katulad isang halimbawa yung kasama kong technician na bumili siya dahil gusto niyang ikabit sa isang Sharp karaoke. Ang nakalagay daw doon sa description ay 24 volts hanggang 70. So bumili siya ng ganito at nung tinest niya, mahinang-mahina daw at distorted. Okay? So, para sa mga hindi nakakaalam, para hindi kayo mabudol, kung balak niyong mamili ng ganitong amplifier, maghanda kayo ng at least 51 volts yung supply. Kasi sinubo ko rin to sa mababang voltahe, buti pa ngayon sa kanya meron siyang narinig. Dito sa akin wala akong narinig. Hindi siya tumatakbo below 50 volts. So nung nag-provide na ako ng umabot ng 52, 56 volts yung ginamit kong supply, saka pa siya nag-normal. Okay? Maririnig mo lahat ng frequencies, walang garalgal, hindi siya distorted, malinis yung tunog. Pero yung lakas na hinahanap mo, wala pa doon. Okay? Kasi nasa lang siya mababa lang yung kanyang supply Tapos amperahe naman, yung amperahe na
inaano nito, nire-require nito ay 8 ampere. Okay? So 8 ampere yung amperahe, at least 51 volts yung supply split. Yun po yung gagamitin natin. Pangatlo, yung wattage nito, kung ilang watts daw to, at saka yung impedance. Okay, so base sa description nito, 500 watts, tapos 4 ohm yung impedance. Ang ano naman natin dito, hindi ko siya basta-basta masasagutan kasi yung details na yon, ginagaya lang nila yon doon sa naunang gumawa nito. Yung unang gumawa nito, yung unang nag-design ng ganitong Class D amplifier na gumagamit ng IRS 2092S, yun po daw yung totoong naglabas ng 500 watts RMS na output. Dito, maaring posible, basta siguro nasa 70 volt split at nasa 8 ampere yung supply mo. Pero may doubt pa rin ako na hindi, kasi hindi naman natin masasabi kung yung design talaga ng circuit ay pareho. Tsaka yung active components na ginagamit, yung active tsaka yung passive components ay pareho din. Kaya hindi ako sigurado kung talagang maglalabas to. Kahit nasabihin na natin na tama yung signal na nasa maximum voltage yung i-feed natin dito. Umaabot ng 70 volt split yung voltahe at umaabot sa 8 ampere or mas mataas pa yung current natin na nagsusupply dito. Okay, so yun lang muna yung masasabi natin. Tapos itong ginagamit na output, ano daw yung numero? Okay, so itong output nito, ang kanyang output configuration ay quasi-complementary. So ibig sabihin magkakapareho yung dalawa. Hindi siya katulad nung complementary symmetry or full complementary na NPN yung isa PNP. So dito madalas kapag quasi-complementary, bihira yung gumagamit ng puro PNP. Madalas puro NPN. Parehong NPN yung output. So ito, parehong in-channel MOSFET. Ito, so, numero, kung ano yung numero, ito yung numero, hindi ko alam kung makikita dito, K3595 yung numero. Hindi ko alam kung makikita. K3595. Yun po yung tamang numero dito. Ayan. At panghuli, pwede ba raw itong i-upgrade? Pwede ba raw damihan yung output? O pwede bang taasan? Sigurado pwede, pero hindi ako sigurado kasi hindi ko naman alam kung itong driver na ito yung PWM chip niya, at kung hanggang ilang transistor yung kaya, at kung hanggang ilang amperahe yung kayang i-drive nitong PWM chip natin. Okay? So sana'y makakatulong to doon sa mga viewers natin na madalas nagtatanong. So maraming salamat sa inyo at nandyan kayo lagi nagtatanong at hindi kayo nahihiyang siyempre yung gustong magkaroon ng mga idea at mga kaalaman tungkol dito sa mga ganitong ginagawa natin. So wag po kayong mag-atubiling magtanong dahil lahat po ng mga nababasa natin sa comment section ay sinasagot po natin yan. Okay? So hanggang dito na lang siguro muna tayo. So maraming salamat. God bless at bye bye.